Hi mga kamami dares, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleserye. At syempre dahil wala na si Emma dun sa mansyon kung saan siya ni Olive na nagnakaw ng kwintas ni Moki, kung kaya gumawa ng paraan itong si Moki para mapalabas itong si Nanay Emma niya. At syempre dahil may mga barangay na pumunta sa bahay nila, kailangan magsinungaling itong si Moki para makahingi ito ng pabor sa kanyang Mami Olive, at yun na nga yung kalayaan ni Emma. At nagpaalam itong si Emma kay Moki na baka hindi na sila magkikita at kailangan na nilang lumipat ng bahay, kung kaya sobrang nalungkot itong si Moki. At ayun na nga, pumunta si Astrid doon sa bahay kung saan nakita niya si Moki na parang nagbago o iba yung nararamdaman dahil siyempre sa mga ginagawa ni Olive, kung kaya parang naawa ito sa kay Moki. At naitanong ni Moki sa kay Tita Astrid niya kung sino ba yung doktor na nagiging pidyan niya nung maliit pa siya, kung kahit sinabi ni Astrid yung pangalan ng doktor at sinerts ni Moki ang pangalan ng doktor at ayan tinawagan niya ito at nagtanong ito. Siyempre sa una, pagtawag ni Moki, talagang kilala na siya ng doktor at naitanong ni Moki sa doktor na kung nung maliit pa ba ito ay sakitin na siya. Kung kaya't nagulat itong doktor at sinabi naman ng doktor na talagang mula nung maliit itong si Moki, subang healthy itong bata at walang sakit, kung kaya't napag-isipan ni Moki na baka talagang totoo ang sinasabi ng doktor at baka may ginagawa ng masama ang kanyang Mami Olive sa kanya, kung kaya tayo na nga yung kaibigan niyang kapitbahay nila. Nagpatulong siya dito at sinerts nila kung ano yung gamot na tinuturok sa kanya ng mami niya, kung kaya't nagulat ito nung malaman niya na yung gamot na yun ay para pala sa mga hayop at pag itinurok ito sa tao magiging paralisado ito, kung kaya't nagulat itong si Moki, pati din yung kaibigan niya at gusto niyang halongkatin ng medical record niya doon sa opisina ng kanyang mami mula nung maliit pa siya. At ayun na, tinulungan siya ng kanyang friend at ayun nang madama ito, kung kaya pinauwi niya ito nung nabuksan na yung pinto at ayun na nga nahalongkat niya yung record at doon mismo nakita niya na talagang wala talaga siyang sakit, kung kaya parang nainis si Moki o naggalit sa reaction na dahil bakit imbis na matuwa itong si Olive na walang sakit yung anak niya, parang gusto pa nitong magkasakit ito o pinapainom nito ng mga gamot at tinuturok ka ng mga kung ano-ano. At dahil parang napansin ni Olive na nag-iba si Astrid, pinunta niya ito at kinausap at sinabi nito na bakit parang nakakonsensya dahil itong si Astrid at limitada yung mga sagot ni Astrid. I'm sure tutulungan niya itong si Moki para hindi mapahamak doon sa kamay ni Olive. Ito namang sila Emma, dahil naglalako ito ng bananak yung kasama ang kanyang nanay, biglang muntik nang nabundol ni Olive itong si Emma at ayun na nga, na-insulto siya dito nung binanggit ni Olive ang tungkol sa kanyang anak na hindi niya naman daw anak si Moki o yung anak niyang nawawala, kung kaya't nasabunutan niya itong si Olive at sobrang nagulat ito dahil naging palaban itong si Emma. At itong si Moki naman, naabutan siya ni Emma doon sa opisina kung saan gusto niyang kumprontahin ng kanyang mami at naitanong niya dito na totoo nga ba talaga na may sakit siya at o wala, kung kaya't natamimi itong si Olive dahil alam niyang pag magsumbong itong si Moki doon sa barangay, talagang makakulong siya dahil sa mga pinagagawa niya. At ito namang abangan natin guys, dahil itong asawa ni Emma, nasa lubong niya yung isang kababaryo nila at naitanong nito na kung malaki na ba daw yung anak nila at sinabi nito na nawalan na yung anak niya dahil magmula nung pagguho ng
lupa dun sa bahay nila o pag-landslide, pero sinabi nito na hindi daw totoo yun dahil nakita mismo ng kanyang dalawang mata na karga-karga daw ang baby nila nung isang babae palayo dun sa bahay nila. Kung kaya nagulat itong asawa ni Emma at natuwa itong si Emma dahil napag-alaman niyang buhay pa pala yung kanyang anak. At ayun na nga guys, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify my next video. Thank you and bye!